Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japan Prime Minister Fumio Kishida magsasagawa ng bilateral meeting sa 50th ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Philippine National Police, naka-full alert status na simula ngayong araw. Mga simbahan, handa na rin sa inaasahang tagsa ng mga deboto para sa simbang gabi. Matinding pagsisikip sa trapiko, inaasahan ngayong Payday Friday. Ang live updates tutukan. 20 pesos na kada kilo ng bigas, posible pa rin makamit ayon sa isang mambabatas. Bagong water treatment facility sa Muntinlupa, pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. Test run ng iLotto, sisimulan na ng PCSO. Jackpot prize simula December 16, posibleng pumalo sa 1 bilyong piso. Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, tumulak papuntang Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Isa sa inaasang aktibidad ng Pangulo ay ang pakikipagpulong kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Sa imbitasyon ni Prime Minister Fumio Kishida, nagtungo na sa Tokyo ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa commemorative summit sa ika-50 taong ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Mula sa Villamor Air Base, sakay ng chartered flight ng Philippine Airlines, lumipad ang grupo ng Pangulo alas 2 ng hapon kanina. Ito na ang pangalawang beses na nagtungo sa Japan ang presidente ngayong taon at ang huling ASEAN-related summit ngayong 2023. Ayon sa Pangulo, ito ang pagkakataon para muling manindigan ang Pilipinas sa posisyon ng bansa ukol sa mga international issue at isulong ang interes ng Pilipinas. It is also an opportunity to welcome the conferment of comprehensive partner status to Japan, ASEAN's trusted and reliable partner in peace, economic development, and community building for the past 50 years or so. Sa kanyang departure speech, sinabi rin ng Pangulo na kanyang ibibida sa gaganaping Asia Zero Emission Community Leaders Meeting ang adoption ng clean energy ng bansa. We will highlight our experience in promoting clean energy projects, such as the first wind farms in Southeast Asia in 2003 during my term as Governor of Ilocos Norte. I will thus invite ASEC partners, Japan, included, to invest in the Philippine renewable energy industry to achieve not only the intentions of ASEC, but also the overall goal of the Paris Agreement. May 3 session sa gaganaping commemorative summit. Ang una ay ang pagtalakay sa kontribusyon ng Japan sa ASEAN community building efforts. Pangalawa ay ang heart-to-heart partnership sa mga miyembro ng ASEAN. I will highlight that the Philippines has a long history of cultural exchange through the Genesis program and has been one of its largest beneficiaries, welcoming Japan's young people while sending our own since 2007. At ang panghuli ay ang pagtalakay sa co-creation of economy para paghandaan ng hinaharap. Dito ay makikibahagi ang economic team ng Pilipinas sa pangunguna ng Department of Trade and Industry Secretary Fred Pascual. Sa Lunes, December 18, ay nakatakdang bumalik ng Pilipinas sa Pangulong Marcos. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil, magsisilbing caretaker ng bansa si Vice President Sara Duterte habang nasa Japan pa ang Pangulo. Karen Villanda para sa Bayan. Tumaas ang overall performance ratings ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte base sa resulta ng 2023 End of the Year Survey ng Publicus Asia. Nakabawi ang performance ratings ng Pangulo sa kabuuan ng survey kung saan mayroong 1,500 respondents ang sumagot mula sa North Central Luzon, South Luzon at Visayas.
Sa kabuuan, may overall performance ratings ang Pangulo na 59%, samantalang 60% naman kay Vice President Sara Duterte. Sa mga pangalang nakasama sa survey, nananatiling top performer si Senator Raffy Tulfo na mayroong 70% na overall performance ratings. Kabilang sa mga elected officials na tumaas ang overall performance ratings ay ang mga senador na sina Joel Villanueva, Win Gatchalian, Mark Villar, Loren Legarda, Juan Miguel Zubiri, Risa Ontiveros, Alan Peter Cayetano at Jinggoy Estrada. Isinagawa ang survey noong Nobyembre 29 hanggang December 4 kung saan issue ang inflation. Samantalang confidential fund naman ang sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Katuwang ng Publicus Asia sa nasabing purposive survey ang US-based company na Pure Spectrum. Sa kabila ng mga ulat na may ilang pagamutan sa bansa ang napupuno na ng COVID-19 patients, siniguro ng Department of Health na walang dapat ipangamba ang publiko. Kung bakit alamin sa ulat ni Mark Fetalco. 3 ospital sa bansa ang puno ngayon ng mga pasyenteng tinatamaan ng COVID-19. Ito ang kinumpirma ng Department of Health matapos ang nakitang pagtaas ng COVID-19 cases noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga ospital na halos umabot na sa full bed capacity para sa COVID-19 patients, ang Philippine Children's Medical Center, NKPI at Medical City. Paglilinaw ni Health Secretary Ted Herbosa, You have to remember, nung inanalyze namin, nung kasing nawala na ang COVID, ang mga ospital, kinontean na lang yung kanilang COVID-allocated beds. At dinamihan yung para sa iba. sa datos ng DOH, nananatiling mababa ang healthcare utilization rate, 16% para sa COVID-19 beds habang 14% para sa ICU beds. Sinigundahan din ito ng Private Hospitals Association of the Philippines. Sa mga pribadong ospital po, hindi naman po ganun kadami to the point na nagkakaroon tayo ng surge katulad ng dati. Actually, kung makikita po natin, karamihan po doon sa mga na-admit ay low risk. At yung iba po ay incidental COVID pa. Sa ngayon, hindi pa nakikita ng DOH ang pangangailangang muling ipatupad ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Ang mas kailangang mag-ingat ayon sa DOH, ang mga elderly at may comorbidity, lalo't silang pinaka-vulnerable sa COVID-19. Kaya naman sila rin ang target bakunahan ng monovalent XBB, mga bagong bakuna na mas mabisa laban sa COVID-19 variants. Ayon sa DOH, nasa 1 million doses nito ang nakatakdang matanggap ng Pilipinas mula sa COVAX. Muli naman tiniyak ni Herbosa na walang dapat ika-alarma sa pagtaas ng COVID-19 cases. Inaasahan na anya ito lalo ngayong holiday season. During the season, mataas ang incidence ng acute respiratory infections kasi maraming party, maraming family reunion, maraming tao sa shopping mall, maraming tao sa public places, correct? So talagang the risk to get any respiratory infection is high, including COVID-19 cases. Bukod sa COVID-19, nakitaan din ang pagtaas sa mga kaso ng influenza-like illnesses. As of December 2, may kabuang mahigit 193,000 ILI cases sa bansa, 33% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kaya muling hinikayat ng DOH ang publiko, patuloy pa ring sundin ang minimum public health standards, lalo na sa mga pupunta sa mga pagtitipon. Dagdag na paalala ng kagawaran, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga pagkain sobra sa alat, matamis at mataba para sa ligtas sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Mark Fetalco, para sa Bayan. Hindi naman sang-ayon ang ilang senador na gawin uling mandatory ang pagsusuot ng face mask sa harap ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 at iba pang sakit. Ayon kay Senator Cynthia Villar, mas makabubuti kung voluntary muna ang pagsusuot ng face mask dahil may ilang bagay ding dapat isaalang-alang. Ayon naman kay Senator Bongo, hindi naman sagabal at hinihikayat niya ang taong bayan o kung hindi naman sagabal, hinihikayat niya ang taong bayan na magsuot ng face mask upang makaiwas sa sakit. Tingin ko, mahirap kasi yung mandatory. Mahal din ang face mask, hindi natin ma-require ang mga tao. But kung gusto mo mag-ingat, you can take care of yourself. Bayan, 10 araw na lang ay Pasko na, kaya naman ang ating mga otoridad, puspusan na rin ang mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan, hindi lang sa kalsada kundi maging sa online world. Yan ang ulat ni Mela Les Moras.
Higit 2 dekada ng hanap buhay ni Mang Joan ang pamamasada. Bilang isang driver, maingat ang kanyang pagmamaneho para maging maalwan ang biyahe at ligtas ang mga pasahero, lalo na tuwing holidays. Kaya naman, tinitiyak niyang nakakondisyon lagi ang kanyang katawan at sasakyan. Tamang pagkain, tapos tama sa tulog. Nakacheck po yung mga preno, fluid, saka tubig ng radiator, langis. Sa isang media forum, sinabi ni LTO Chief Bigor Mendoza II na ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan, mas paigtingin nila ang pagbabantay sa roadworthiness ng mga bumabiyaheng sasakyan, mapapribado o pampubliko man. Babala ng LTO, bawat paglabag may kaakibat na parusa. Sa EDSA, no? Pag bigla nilang titirik yung mga ibang sasakyan, tapos ang haba-haba, no? Isushow ko sa namin yan. Pagpaliwanag ka, bakit mo ginamit ang iyong sasakyan na mayroon palang problema ang sasakyan mo, no? Tumiri ka eh. Tapos you cause so much inconvenience to others, no? May penalty rin po yan, no? So we will now re-educate our motorists na hindi pwedeng ganyan. Pag ginamit mo yung sasakyan, siguraduhin mo maayos ang sasakyan mo. Ingat din sa iba't ibang scam ngayong holiday. Ang isang eksperto nagbabala pa sa mga modus ngayon. Ito yung mga binabanggit nga natin ng mga scam. Ito yung mga meron ka natanggap na parcel, yung PhilPost. Kailangan mo i-click yung link. Ingat ho kayo dyan, phishing scam ho yan. Yung PhilPost to, hindi ho nagte-text, pumupunta ho yan sa bahay nyo. Yung PhilPost, hindi pa ho sila nagte-text. So ingat ho tayo dyan. At syempre yung sa mga scam din na kailangan bantayan ngayong holiday season, maraming mga nagbabakasyon. So kailangan bantayan din yung pakikipag-transaction natin sa mga vacation destinations, 'di ba? Yung mga resort, mga rental home, kasi marami ring nagpapanggap na mga kunwari lehitimo silang accommodation. Pero pagdating mo doon, walang ganong accommodation or fake. Hindi yun yung totoong page ng accommodation. So kailangan busisiin natin, pero ang pinakamaganda diyan, doon na tayo mag-book sa mga reputable na apps. Paulit-ulit ang paalala ng mga otoridad sa lahat. Maging mapanuri at mag-ingat palagi para ang inyong masayang holidays huwag mapalitan ng bangungot at kalungkutan. Melalas Moras para sa Bayan. Payday Friday ngayon, kaliwat kanan din ng mga Christmas party at dagsa ang mga mamimili sa mga mall. Kaya't ang MMDA nagbabala na sa publiko na magbaon ng matinding pasensya dahil sa masikip na trapiko ngayong gabi. Silipin natin ang bahaging ito ng Quezon City sa ulat ni Sujin Kim. Live, Sujin! Maan ngayon ay Payday Friday at bukod pa dyan, 10 araw na lang bago ang Pasko. Kaya inaasahang magdadagsaan ang mga tao sa mga pamilihan katulad ng shopping malls. Marami na ring nagsisilabas ng kanilang mga bahay. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, dapat planuhing maigi ang pamimili ngayong weekend dahil inaasahan na mas maraming volume ng mga sasakyan ang lalabas lalo na sa weekend. Ayon kay Artes, pinakamabigat na daloy ng trapiko ay mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Katunayan, kahapon ay nasa mahigit 400,000 ang mga sasakyan na dumaan sa EDSA. Ngayong araw hanggang sa linggo, sinasabi ng MMDA na nagdadagdag na sila ng tauhan sa mga kalsada para tumulong sa pagmamando ng trapiko. Samantala, epektibo ngayong araw hanggang hating gabi na ang mga malls. Bukas sila hanggang 12 midnight. Sinabi ng MMDA na nakipag-koordina na rin ang MMDA sa mga manager ng mall malapit sa EDSA para tumulong sa pag-oorganisa ng traffic at mga pila. Samantala, kung may kita nyo naman sa aking likuran, umuusad na nga ang daloy ng trapiko. Kaya't laging tandaan, huwag iinit ang ulo pagdating sa traffic dahil tiyak naman na kayo'y makakarating din sa inyong destinasyon. Yan ang latest mula sa North EDSA. Balik sa inyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Sujin Kim. At sa punto pong ito, kausapin po natin si MMDA General Manager Procopio Lipana. Magandang gabi po, GM Lipana. Magandang gabi sa iyo at sa iyong mga taga-subaybay. Okay. Sir, magandang gabi po. GM, mayroon po ba kayo ngayong listahan base po sa inyong monitoring kung saan-saan pong lugar na bumibigat na po ang lagay po ng trapiko dito po sa Metro Manila?
Particular na po ay mga main thoroughfares natin, yung EDSA, Quezon Avenue, Commonwealth. Yan po at siyempre ay mga malalapit sa mga malls. Kainyo pong monitoring, kamusta po ang daloy po ng mga sasakyan po doon? As expected, siyempre po mabigat kasi kung this coming pag ganito pong Christmas season, nadadagdagan po ng 20% ang bumabagtas po sa mga lansangan natin dito sa Metro Manila. Okay. Sir, nakakabigat rin po kapag ganito pong mga Friday, payday Friday, pag mayroon pong mga aksidente, mayroon na po ba kayong na-monitor na any untoward incident po sa Kalakhang, Maynila? So far, wala naman po ang untoward incident, especially ngayon, buti naman, sa hapon, tapos na yung transport strike. Okay, towards the coming week po, sir, habang papalapit po ang Pasko, ano po ang aasahan po ng ating pong mga motorista regarding po our traffic situation po, sir? Asahan na po natin na talagang magkakaroon pagbibigat ng trapiko sapagkat yun lamang na dating normal situation ay sobra na sa kapasidad ng ating mga lansangan ng bumabaybay na sakyan. Meron po tayong 427,000 daily along EDSA. Ngayon, kung madadagdagan po yan, ngayong Christmas season ng 20%, natuloy lang po na malaki na talagang bibigat ang trapiko. Kaya po, gaya ng nasabi nyo kanina, medyo dagdagan na po ang pasensya. At basta naman po ganitong Christmas season, talaga po inaasahan natin, talaga nagkakaroon ng pagbibigat ng trapiko. At ang MMDA naman po ay patuloy at araw-araw po kami minamanis na ang traffic mula po sa umaga hanggang alas 12 ng gabi. Hanggang alas 12 ng gabi na po ang ating deployment. Okay. Sir, at nakipag-ugnayan rin tayo sa mga mall operator na dapat ang kanilang operation is 11 a.m. to 11 p.m. at bawal po ang sale sa mga ordinary days. Okay. Sir, ay advance ko na rin po itong tanong na ito kasi po sa susunod na Biyernes ay bukod po sa ito po ay Friday kung saan inaasang pong mabigat ang trapiko tapos medyo marami pa rin pong mga Christmas party. Doon po sa Pasay ay meron din pong off-taking po ng mga bagong manunumpang mga lawyers. Ano po ang mga paghahanda po natin doon? For sure po ay bibigat po ang trapiko po doon sa may area po ng Pasay, sir. Ginagawa natin ang contingency plan in coordination sa mga local traffic unit. Well, with that po, maraming salamat po sa update, MMDA General Manager, Sir Procopio Lipana. Thank you po, sir. Maraming salamat din. Naka-full alert na simula ngayong araw ang Philippine National Police. Kasabay nito, tiniyak din ng PNP ang seguridad para sa pagsisimula ng Simbang Gabi sa December 16. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Bahagi na ng tradisyon tuwing Pasko ang Simbang Gabi, kung saan kinukumpleto ng mga deboto ang 9 na serye ng misa. Pero maliban sa tradisyong ito, ano nga ba ang mas malalim na kahulugan ng Simbang Gabi? Ang paghahanda ay nanggagaling sa ating puso. Na-attend tayo ng mga Simbang Gabi para sa paghahanda na iyon. Para pag Christmas, talagang masaya ang Christmas natin. Hindi lamang dahil sa mga gift o mga pagkain o mga bagong damit, kung hindi, we can really feel the presence of our Lord. Na siya naman talaga yung ipinagdiriwang natin sa araw na iyon, birthday ng ating Panginoon. Isa ang San Nicolas de Tolentino Parish sa Quezon City sa mga simbahan na naghanda para sa Simbang Gabi. Expected natin na mas marami ang magsisimbang gabi ngayon, kaya pinaghahandaan din naman ng ating simbahan. We are blessed because ang lugar namin dito sa San Nicolas is secured naman, at meron din naman kami security card para maano din natin yung kaligtasan ng mga magsisimba, lalo na kung sa gabi nga at sa madaling araw. Kasabay nito, itinaas na ngayong araw ng PNP ang full alert status. Normal na ang pagtataas ng seguridad tuwing holiday, pero mas naka-alerto ngayon. Kasunod na rin ng naging pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City kamakailan. Sa buong bansa ipatutupad ang full alert status kaya asahan ang mas maigpit na latag ng seguridad sa mga matataong lugar. Kabilang na riyan ang mga simbahan, terminal, mall at iba pang pasyalan. Well, handa na talaga ang PNP sa ganyan, Alam naman natin yan, every year nangyayari ito. Automatic na po sa PNP yan. Nilalabas sila mga tao nila, yung mga taong crowded at talagang nandiyan po sila, Napaka-importante po niyan. So, rest assured, yung mga protocols in place, ginawa na po ito ng PNP.
Kapag ganitong holiday, matindi rin ang pagsisikip ng trapiko na minsan ay pinag-uugatan pa ng away kalsada. Payo ni Abalos, yung sandaling init ng ulong 5 segundo, habang buhay naman baka makulong ka pa. Kawawa na lang, wag na lang sarili mo, pamilya mo, yung anak mo pa. Madadamay pa yung kahihiyan sa pamilya mo. At hindi yun. Baka mamaya hindi ka makapakatimpi, pati buhay na ibang tao maidamay mo pa. Magbilang ka na lang 1 to 10, abaya mo lumamig na lang ang ulo mo. Sa pagsalubong naman sa bagong taon, isa sa ginagamit na pampaingay ang mga paputok. Umapela ang DILG sa mga lokal na pamahalaan na mag-total ban dito sa pamagitan ng ordinansa. Noong nakaraang taon, halos 50% ang itinaas ng fireworks-related injuries sa pagsalubong sa 2023. Ako'y nananawagan sa lahat ng local government unit na sana magpasa tayo ng total ban on firecrackers. I'll be giving them templates, no, ng ban on firecrackers, no, through ordinance. Patrick De Jesus para sa Bayan. Naniniwala ang ilang senador na posible pang makamit ng Pilipinas ang mababang presyo ng bigas gaya ng inaasam na 20 pesos kada kilo. Ayon kay Senator Cynthia Villar, posibleng mangyari ito kung maipatutupad ng maayos ang rice tariffication law at ilan pang batas. Dagdag pa ng senadora, maaring gumawa ng marami at magagandang batas patungkol sa agrikultura, pero hindi ito magtatagumpay kung hindi rin maipatutupad ng tama. Pag na-implement yung rice tariffication law, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, yung National Rice Program, at saka yung kaya lang, ang problema natin yung implementation, if they will implement it. Kaso kung hindi nila ibibigay yun sa farmer, mahihirapan tayo to be competitive. Pero kung pagandahin ang implementation of the law, we can do it. Ulat sports muna tayo. Wala pa ring talo ang Pinoy MMA fighter na si Carlo Buminaang. Ano naman kaya ang susunod para sa Team Lakay Rising Star matapos na makuhang ikatlong sunod na panalo sa One Championship? Alamin natin yan sa ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. 23 seconds lang ang kinailangan ni Carlo Buminaang para tapusin ang huli niyang laban sa One Friday Fights 44 kamakailan. Isang nakayayanig na left hook ang ginamit ni Buminaang upang patumbahin si Elias Derson. At dahil dito, perpektong 3-0 pa rin ang kartada ng pambato ng Team Lakay sa pinakamalaking liga ng MMA sa Asia. Actually, I always expect the unexpected, pero tingin ko kasi dun, parang tatagal rin kami kasi gaya ng last na fight ko yung pangalawa. Pero yun, hindi ko expect na mapupuruan ko siya and then yun, knockout siya. Sa sobrang bilis na tapos ng laban, halos hindi man lang pinagpawisan si Buminaang. Kaya naman tinatarget ng 29-year-old fighter na makabalik agad sa aksyon sa darating na 2024. At kung siya ang papipiliin kung sinong gusto niyang makatapat, sana, gusto ko yung yung last na fight na kinaharap ni Janlo. So yung tinuriang na assassin, Philippine assassin ba? Sa ngayon, magpapahinga muna sa training si Buminaang lalo na't papalapit na ang Pasko. Pero hirit ng tinuguriang The Bull. Di rin magtatagal at babalik na siya sa pag-iensayo. Rafael Bandayrel para sa Bayan. Isang matimbang na upset ang pinalasap ng Meralco Bolt sa defending champions ng Japan B-League na Ryukyu Golden Kings sa East Asia Super League sa Macau. Lamang pa ng 2 possession ng Golden Kings sa huling 10 segundo ng fourth quarter, pero isang malamilagrong 4-point play ang kinumpleto ni Chris Newsom upang ipuwersa ang overtime. Sa extra period, patuloy na nag-init si Newsom na gumawa ng 2 magkakasunod na clutch baskets upang palakihin ang abante ng Meralco. Natapos ang laro sa score na 97-88. Si Newsom ang player of the game matapos ang 27 points at 8 rebounds. Binuksan sa Muntinlupa City ang isang water treatment facility na inaasahang maglalabas ng nasa 150 million liters na supply ng tubig kada araw. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabibilisin pa ng pamahalaan ang mahakbang sa pagtugon sa epekto ng El Nino.
Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa harap ng nagbabadyang El Nino phenomenon, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa isang water treatment facility sa Muntinlupa City. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagpapatayo ng mga ganitong pasilidad na nabuo sa tulong ng mga pribadong sektor upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa harap ng posibleng epekto ng nakaambang tagtuyot. It is a testament to our shared commitment to water security and sustainability. We stand on the brink of completing this crucial project, a necessity heightened by the current challenge posed by the El Nino phenomenon. Your collective efforts ensure that we exceed the demands of our people in these trying times. Sinabi rin ng Pangulo na hindi dapat ipagkibit-balikat ang banta ng El Nino, lalo't batay sa forecast ng mga eksperto ay posible itong magtagal hanggang second quarter ng 2024. Pero hindi anya ito dahilan para magpanik ang publiko. Sa halip ay kailangan anya ang whole-of-nation approach at ugaliin ang responsableng paggamit ng tubig. We must prepare and learn some of the and apply some of the lessons that we have learned during the pandemic when it came to supply of agricultural products, of food, of the efficiencies of the supply chain. All of this will be affected if our water resources are inadequate. Kasabay nito, tiniyak ng punong ehekutibo na pabibilisin pa ng pamahalaan ang mga hakbang nito para tugunan ang posibleng epekto ng tagtuyot. Inatasan na rin ng Pangulo ang pagkilos ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil may sapat naman anyang supply ng tubig ang bansa hanggang sa unang quarter ng 2024. Ang kailangan na lamang anyang gawin ay mapanatili ito para hindi maparalisa ang agrikultura maging ang ibang sektor. Muli ring hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pribadong sektor na makipagtulungan sa pamahalaan sa pagbuo ng mga proyektong makatutulong sa publiko. To intensify their vigilance in overseeing the construction of water supply facilities, particularly in regions grappling with water scarcity. As we confront present and future challenges, this project is a testament to the positive outcomes that we might achieve when the public and private sectors unite for the greater good. I invite the private sector once more to further explore opportunities to collaborate with government in addressing our water supply challenges. Let us continue to work together so that we can provide our people with the best quality services that they truly deserve. Ang Poblacion Water Treatment Plant ay nagkakahalaga ng 11 billion pesos at ang pangatlong water treatment facility na konektado sa Laguna Lake. Bahagi ito ng hakbang ng Maynilad sa pagbuo ng alternative sources para sa long-term water security ng kanilang mga parokyano. Tinatayang makapagbibigay ng nasa 150 million liters per day na supply ng tubig ang pasilidad oras na maging fully operational sa nasa 1 milyong consumers sa Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa at Cavite. Inisyal na 50 million liters kada araw na tubig naman ang mapoproduce ang pasilidad ngayong buwan na gumagamit ng multi-stage process para matiyak na pasado sa Philippine National Standards Drinking Water ng DOH ang tubig na magmumula rito. Kenneth Pasyente, para sa Bayan. At susunod, bully, sinaksak ng kanyang biktima sa Navotas City. At mga holdapper na nambibiktima ng mga estudyante arestado. Marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad ng yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City,
PTV 8 Cotabato, PTV 7 Zamboanga, PTV 11 Sibugay, PTV 11 Pagadian, PTV 48 Davao del Norte, and PTV 8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Sugatan ng isang lalaki matapos pagsasaksakin sa Navotas City. Depensa naman ng suspect, makailang beses na siyang binuli ng biktima. Katunayan, nakunan pa ng CCTV ang panununtok nito sa kanya. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Makikita sa CCTV na ito na naglalakad ang lalaking nakasuot ng dilaw na t-shirt sa barangay NBBS proper na Navotas City mag-aalas 12 ng tanghali kahapon. Maya-maya pa ay ilang beses na siyang pinagsusuntok ng kanyang nakasalubong na lalaking walang suot na damit pang itaas hanggang sa mapunta na sa gilid ng kalsada ang lalaking nakadilaw. Ilang saglit lang ay dumating ang iba pang kabataan sa lugar. Lumayo at tumawid na sa kalsada ang lalaking nakadilaw pero sinundan pa rin siya ng sumuntok sa kanya. Hindi na nahagipa sa CCTV ang mga sumunod na pangyayari. Pero ayon sa mga pulis, ang nakadilaw na lalaki sinaksak ng sumuntok sa kanya. Nang magkita itong magkaibigan ay bigla na lang sinapak nitong nambubuli itong suspect. Kaya napuno itong suspect at umuwi ng bahay at kumuha ng samurai at sinaksak sa likod ang victim natin. Isinugod sa ospital ang 23 taong gulang na lalaki na nasaksak sa bahaging likuran. Sa ikinasang follow-up operation ng Navotas City Police Station, nadakip ang 20 taong gulang na lalaking nanaksaka. Na-recover sa kanya ang patalim na ginamit sa krimen. Ang pinagpatan po talaga ng insidente ito ay tungkol sa pambubuli ng biktima natin. Ano particular na pambubuli ba ginawa niya? Yun nga, palagi siyang sinasaktan pag nakikita sila. Yun, isa po yun sa pinagugatan ng away nila. Aminado naman ang suspect sa nagawang krimen at inamin ding ilang beses na raw siyang nakaranas ng pambubuli. Handa rin daw siyang magsampa ng reklamo laban sa kaibigan na ilang beses na nambuli sa kanya. Una, sinunod niya po yung balikat ko, pinabayaan ko lang. Ito, hindi sapak niya ako, hinahayaan ko lang dito. Pero ito yung ngayon, sinapak niya naman po ako. Pinabayaan, hinahayaan ko lang pwede susundan niya po malapit sa bahay namin. Hindi na po nandilim yung paningin ko. Bakit kaya niya ginagawa sa iyo yan? Hindi ko po alam sir. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na mahaharap sa kasong frustrated murder. Bien Manalo para sa Bayan. Arestado ang 2 notorious na holdupper sa Quezon City na kadalasang nambibiktima ng mga estudyante. Nagbabalik si Bien Manalo. Di na nakapalagpa ang lalaking ito ng arestuhin ng mga operatiba ng Quezon City Police District Station 9 sa Barangay Loyola Heights, Quezon City kahapon. Nakilala ang lalaki na si Alvin Palunpon, 34 na taong gulang. Napag-alaman na isa umano si Palunpon sa 2 suspect sa pang-hold up sa isang estudyante sa Aurora Boulevard noong Miyerkules ng gabi. Merong isang estudyante na napunta sa aming stasyon dito sa pila ng stasyon na allegedly ay siya ay na-hold up. Particularly sa Aurora Boulevard, corner ng Katipunan. So papunta niya ito sa may stasyon, siya ay na-hold up ng 2 lalaki. Allegedly tinutukan siya ng balisong, tapos kinuha sa kanya yung kanyang cellphone na nagkakahalaga na 60,000 at yung relo na nagkakahalaga ng 11,500 at kanyang mga pera. At sa hiwalay na hot pursuit operation ng mga pulis, natunton at naaresto ang isa pang suspect na nakilalang si Mark Lawrence Jimena. Na-recover sa kanila ang mga gamit ng biktima na may kabuang halaga ng mahigit 70,000 piso. Nakuha rin sa mga suspect ang balisong na ginamit sa krimen. Ayon sa mga pulis, notorious na holdupper ang mga suspect sa lugar. Itong dalawang ito ay notorious na robbery
hold upper dito sa Quezon City. So marami sila nabibiktima dito sa Quezon City. So dati na silang nakulong sa series ng hold upan dito sa Quezon City. Batay sa police record, dati nang nakulong si Palunpon at Jimena dahil sa pagkakasangkot sa droga at insidente ng nakawan. Aminado naman ang dalawa sa nagawang krimen. Dahil lang po sa kahirapan ng buhay ngayon. Dahil lang po na kayo po nagawa ko po yun. So aminado ka? Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek na mahaharap sa kasong robbery. Bien Manalo para sa bayan. Patuloy ang pagpapalakas sa puwersa at kakayahan ng Philippine National Police. Patunay rito ang pakikiisa nila sa Explosive Ordnance Disposal K9 Handlers Corps sa Cebu. May ulat si Jessie Atienza ng PTV Cebu. Hindi sila mga ordinaryong pulis sa rehiyon ng Visayas. Kakagraduate lang nila sa EOD K9 Handlers Course, kung saan sa loob ng 6 na buwan tinuruan sila kung paano magmando sa mga K9 unit bilang dagdag puwersa sa seguridad, lalo na sa mga banta ng pambubomba. So kaning atong mga K9 handlers mo responde sa kanang mga bomb threats. So mas maayo ning ang K9 kay ang hero dali ra panimaho ug nay may bubomba. Kay mo man siya especially trained man siya na siya may mo-detect sa bomba kung nay presence ng mga bomba sa lugar. Aminado ang kapulisan, hindi madali ang training dahil hindi lang ang mga tropa ang tinututukan nila, pati na mismo ang mga aso. Yung mismong behavior ng tao. Kasi ang tuturuan namin, hindi lang yung aso, syempre kailangan yung handler din mismo yung tao. Kung paano nyo i-guide. So kung meron kaming 30 students, meron kaming 60 na utak na iniisip. Paano mo papagalawin yung utak na yon na magko-compatible doon sa handler saka sa aso. Malaking bagay ang K9 units gaya ni Tesla, isang Belgian Malinois, dahil malaki ang kontribusyon nila sa pagpapanatili ng seguridad sa nagdaang barangay at SK elections. At ngayon, sa papalapit na Kapaskuhan at kapistahan ng sinulog sa Cebu. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza, para sa bayan. Inendorso na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawig sa pinababang taripa sa ilang agricultural products, habang ilang proyekto ng pamahalaan aprobado na ng NEDA Board. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa katatapos na ika-12 at huling NEDA Board meeting ngayong taon na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inendorso ng National Economic and Development Authority o NEDA sa Pangulo ang proposed EO na layong palawigin ang pinababang Most Favored Nation o MFN tariff rates para sa ilang commodities kabilang na ang karne ng baboy, mais at bigas hanggang December 31, 2024. Thus, the tariff rates for pork will remain at 15% in quota and 25% out quota. Corn at 5% in quota and 15% out quota. And rice at 35% for both in quota and out quota for the extended period. Paliwanag ni Balisacan, makatutulong ang panukalang pagpapalawig ng reduced tariff rates para matiyak ang sapat na supply ng agricultural commodities at mapanatili ang mababang presyo ng mga ito na anyay makapagpapababa ng inflation. Magiging tugon din anya ito sa mga hamon sa agri-sector gaya ng ASF at posibleng epekto ng nakaambang El Nino phenomenon. We'll also be able to encourage alternative supply to diversify the country's market sources and establish a forward-looking trade policy that will allow effective and timely response for possible supply and price shocks brought about by major challenges such as the worsening African swine fever or ASF, anticipated impact of the El Nino phenomenon, and continuous increases in commodity prices in the world market. Ilang proyekto rin ang naaprubahan sa pagpupulong kabilang na ang Dalton Pass East Alignment Road Project sa Central Luzon. Ito ay 4-lane alternative road para iwasan ang Dalton Pass, lalo na tuwing may road closures dahil sa mga kalamidad. With a cost of 67.4 billion pesos and an expected completion by 2031, the project will facilitate the seamless transport of people
in the delivery of essential goods and services within the region. Isa pa sa mga inaprubahan ng board ang 8-point action agenda ng DOH na naglalaman ng mga estratehiya para sa health sector. Gayon din ang Phase 2 ng Master Plan on High Standard Highway Network Development o HSH kung saan nakapaloob ang 41 Class 1 projects na magsusulong ng connectivity para maisulong at mapabilis ang ekonomiya ng bansa. At ngayong magtatapos na ang 2023, giit ng NEDA, naging maganda ang economic performance ng bansa ngayong taon sa kabila ng iba't ibang mga hamon. We have done well because if you look at the way we have performed in relation to our into those many other countries, we have remained among the top performers, economic performers in Asia and in Southeast Asia. In according, she have read the report of ADB yesterday. We remain the best performer in our region. Tiwala rin ng NEDA na maaabot pa rin ang target na 6% gross domestic product ng bansa. Lalo't natuto na raw ang bansa lalo na sa government spending at ikokonsidera raw ito sa susunod na taon pagdating sa pamamahala ng mga programa. We did hiccups. We had hiccups on government spending in the first half of the year, right? And that really hit us hard by way of growth and the kind of services we're able to provide our people. We have learned our lessons from there, and we would not want to see that repeated in the coming year, no? Kenneth Pasyente para sa Bayan. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Sa gitna ito ng mga pagsusulong na charter change. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ito'y para bigyan daan ang mga investor na namumuhunan sa bansa at mapalago ang ekonomiya. May ilang probisyon kasi sa saligang batas na pumipigil sa investors na ituloy ang kanilang operasyon sa Pilipinas. Kabilang din sa bubusisiin ang ilang batas na nagmula sa konstitusyon na dahilan umano ng pagkaunsyami ng ilang investments. Ipinunto pa ng Pangulo na ang tanging target ng kasalukuyang administrasyon ay isulong ang pagiging investment-friendly ng bansa. My primary interest is to try and make our country a investment-friendly place. And what we'll see, that's why the study is really not about the Constitution. It's about what do we need to do, what do we need to change so that these potential investors will in fact come to the Philippines. Dumating na sa bansa ang ilan sa mga miyembro ng American Football Club na LA Galaxy. Dito balak i-promote ng football team ang kahalagahan ng health and fitness. Bukod pa riyan, makakalaro rin ng Galaxy members sa isang scrimmage ang Tuloy Foundation team. Narito sa bansa sina Carlson Klein, Mauricio Cuevas, Daniel Aguirre, Jalen Neal, Edwin Serio at Mark Delgado para sa isang charity event na idaraos bukas ng umaga sa Tuloy sa Don Bosco Street, Children Village. Matatanda ang bumisita rin sa bansa ang LA Galaxy kasama si David Beckham noong 2011 para sa isang exhibition match kontra Philippine Azcars. Wagi ang Creamline Cool Smashers kontra sa Chocomucho Flying Titans. Ibinulsan na ang Game 1 sa finals ng 2023 Premier Volleyball League All-Filipino Conference Finals kahapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Yan ang ulat ni Daryl Oclares ng PTV Sports. Isang panalo na lamang ang kinakailangan ng Creamline Cool Smashers para madepensahan ng kanilang titulo para sa All-Filipino Conference. Ito ay matapos nilang talunin ang Chocomucho Flying Titans 25-23, 19-25, 26-24 at 25-22 para maibulsa ang Game 1 noong Huwebes sa Mall of Asia Arena sa kanilang Best of 3 Finals sa Premier Volleyball League. Nanguna para sa Cool Smashers sina Tots Carlos at Gemma Galanza na parehong nakakolekta ng 16 points. Samantalang 11 markers naman ang naiambag ng team captain na si Alyssa Valdez. Ayon kay Creamline head coach Sherwin Meneses, hindi naging madali ang pagharap nila sa Flying Titans na nagawa ring makipagsabayan sa Cool Smashers. Happy ako kasi lahat ng situation na nangyari ngayon is na nagawa namin ng paraan. Talagang ang Chocomucho talagang hindi rin talaga magpapatalo yan kasi nga kita nyo naman sa haba ng conference sila yung nakapasok talagang
mainit talaga sila sa ngayong conference. So hindi talaga kami kailangan magpabaya. Para naman kay Valdez, team effort ang naging susi para magawa nilang maipanalo ang crucial na Game 1. Honestly, I'm very, very proud of everyone kasi lahat nagsi-step up talaga. Kahit sinong ipasok ni Coach, kahit nga ata si Coach Juan. Hindi, si Coach, grabe yung tactical na strategy din na ginawa niya throughout the game. So, yeah, it's a total team effort. Nagsilbing motibasyon naman ni Galanza ang mga pinagdaanan ng kupunan bago makapasok sa finals. Sobrang dami na pong pinagdaanan ng team. Di namin din ina-expect na aabot din kami sa ganito. So ayaw lang namin din na masayang yung lahat ng pinagpaguran namin. And lahat din talaga na nag-step up sa team. So talagang ilalaban namin to hanggang dulo. Samantala, naibulsa naman ng Signal HD Spikers ang unang laro para sa Battle for Bronze kontra sa Cherry Tigo Crossovers 25-19, 21-25, 25-15 at 25-20. Gaganapin naman ang Game 2 ng parehong serye sa darating na Sabado sa Smart Araneta Coliseum. Darilo Clares para sa Bayan. Naglabas na ng pahayag si Golden State Warriors head coach Steve Kerr kaugnay sa ipinataw na indefinite suspension ng NBA sa forward nilang si Draymond Green. Sa isang pregame press conference, sinabi ni Kerr na tama lang na masuspindi si Green para matulungan siya ng koponan at ng liga na mabago ang kanyang unsportsmanlike behavior. Matatandaan na nakuha ni Green ang kanyang ikatlong ejection ngayong season matapos niyang tamaan sa ulo ang Phoenix Suns center na si Yusuf Nurkic. Para naman sa Warriors guard at kaibigan niyang si Steph Curry, malaking kawalan ng 6'6" forward sa koponan. Anya, hindi mapapalitan ang naging kontribusyon ni Green sa tagumpay ng Warriors sa mga nakaraang taon. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang buong suporta ng Kamara sa Armed Forces of the Philippines upang maprotektahan ang bansa. Siniguro rin ng House Leader ang pagkakaroon ng karagdagang pondo sa mga LGU sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Melales Mora. Pagdalo ni House Speaker Martin Romualdez sa 2023 Seal of Good Local Governance National Awarding Ceremony ng DILG, tiniyak ng House Leader na sa ilalim ng proposed 2024 national budget, pinaglaanan ng Kongreso ng mas malaking pondo ang mga local government unit. Ayon kay Romualdez, kinikilala ng administrasyon ang mahalagang gampani ng mga LGU sa lipunan, lalo pat sila ang direktang nilalapitan ng ating mga kababayan, kaya't nararapat lamang ang dagdag alokasyon para sa kanila. Sa mga susunod na araw, inaasahang malalagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang budget proposal. The House of Representatives crafted the 2024 budget to bring about balanced development, propagating progress not just in urban areas but across the archipelago, and not just in urban areas but throughout the country, so that every Filipino from the northernmost provinces to the southernmost islands can thrive with peace and abundance. Sa hiwalay na aktibidad naman ni Romualdez sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, tiniyak din ng House Leader ang buong suporta ng Kamara sa Armed Forces of the Philippines para masiguro ang ibayong proteksyon ng bansa. Ayon kay Romualdez, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos, palaging kasama sa mga prioridad ng administrasyon ang pagtitiyak ng kapakanan ng mga miyembro ng sandatahang lakas. On behalf of the members of the House, would like you all to know, the members of the Armed Forces of the Philippines, particularly you, the generals and the leaders of the AFP, that we stand beside you and we shall be in strong support of you every day of your lives, because our President, our Commander-in-Chief, has set the policy that you are the priority, the men and women of the Armed Forces of the Philippines. For all the service and sacrifices you have given to the country, this is the least that we can do. Bago mag-session break ang Kamara, ilang resolusyon at panukala pa ang inihain ng ilang mambabatas para sa kapakanan ng mga sundalo, gayon din ng iba pang sektor. Giit ni Speaker Romualdez na ka-adjourn man, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paglilingkod. Melales Moras para sa Bayan. Abangan paglalagay ng CCTV sa mga pribadong establishmento, obligado na sa Davao City. At Labor Department nagsagawa ng inspeksyon sa isang fast food restaurant sa Davao.
Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Wish namin sa inyo isang masaya at ligtas na bagong taon at Pasko. Kapag magre-regalo, siguraduhin non-toxic at angkop ito sa edad ng pagbibigyan mo. Kapag pupunta sa mataong lugar, ingatan ang mga gamit, pati na ang mga kasamang paslit. Enjoyin ang handaan, pero balanced diet ay huwag kalimutan. Huwag magmaneho ng lasing para di maging peligro sa daan. Umiwas na muna sa mga delikatong pampaingay at manood na lang ng fireworks display sa TV o sa barangay. Hanapin ang ICC mark kapag bibili ng Christmas lights o pailaw. Iwasan ang overloading ng mga electric outlet at i-unplug ang lahat ng kagamitan kung aalis ng tahanan. I-secure din ang bahay kapag ito ay iiwan at kung kaya rin lang, ibili nito sa mapagkakatiwalaang kaanak o kaibigan. Mga paalala para sa isang masaya at ligtas na pagdiriwang mula sa PTV para sa bayan. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mga paalalang pangkalusugan laban sa walking pneumonia. Ang walking pneumonia ay isang uri ng influenza-like illness na dulot ng bakterya na may Mycoplasma pneumoniae. Tinatawag itong walking dahil ang mga mayroon nito ay may kakayahan pang makapaglakad o pumasok sa trabaho o paaralan. Malalaman lamang kung mayroon walking pneumonia ang isang tao kung magpapa-x-ray ito. Kabilang sa sintomas ng walking pneumonia ay ang mataas na lagnat, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib, at ubo. Kahit sino ay maaaring tamaan lalo na ang mga bata at ang mga taong may mahihinang resistensya. Pwedeng gumaling ng kusa mula sa walking pneumonia pero nagagamot din ito gamit ang antibiotics. Para makaiwas sa walking pneumonia, laging maghugas ng kamay, magsuot ng face mask, manatili sa lugar na may maayos na ventilasyon at magpabakuna. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Ipatutupad na ang CCTV ordinance sa Davao City na layong gawing mandatory ang paglalagay ng CCTV sa mga establishmento sa lungsod. Yan ang ulat ni Claudette Loreto ng PTV Davao. 2 taon na ang salon ni Catherine narito sa Ilustre, Davao City. At dahil prioridad ang seguridad ng kanyang mga empleyado at customer, naglagay siya ng CCTV sa loob mismo ng establishmento. Ang CCTV konektado sa kanyang cellphone. Kaya't madali na lang para sa kanya na i-review ang kuha ng CCTV sa loob ng salon kahit siya'y nasa malayong lugar. Sa susunod na taon, inaasahang mas dadami pa ang bilang ng mga establishmentong maglalagay ng CCTV, lalo't ipatutupad na ang inamyandahang CCTV ordinance ng lungsod. Sa nasabing ordinansa, uobligihing mag-install ng CCTV ang lahat ng negosyong may minimum declared capital na 3 million pesos o kahit di aabot sa 3 milyong piso ang kapital, ngunit ang negosyo ay isang financial establishment tulad ng bangko, pawn shops, money remittance services, mga establishmentong kasama sa national chain at may branches sa ibang lugar ng bansa tulad ng mga restaurant at food chain. Kabilang din ang education institution tulad ng review center, dormitories, motel, condominium at apartment, gayon din ang car dealerships at guns and ammunition shops. Ang mga CCTV ay nakapwesto sa entrance at exit points ng establishmento, gayon din sa kanilang main area of business kagaya ng labi. Ngunit ayon sa otoridad, hindi dapat ito malabag ang privacy ng isang tao. CCTVs are used a lot sa pag-solve ng crimes. Especially now sa digital age, importante talaga ang video. Marami ka nang pwede ma-prove sa court with these videos. So, we want to help the city government and we want to help the Davaoenos as well. If you have a CCTV system, it acts first as a deterrent. Pag nakita ng mga criminal-minded individuals na may CCTV, they are less likely to engage in criminal activity in that area. Second, it's also crime solving. So deterrent na, crime solving pa, makatulong talaga siya.
Pinahihintulutan din ng ordinansa ang security cluster na agad makita ang kuha ng CCTV oras na may mangyaring krimen. All establishments, this is only for viewing. Ipakita nyo lang because as we know, the process to obtain a cybercrime warrant for a copy of that CCTV takes long. And by the time na makakuha sila, baka too late na. Nakatakas na, nagpalit na ng suot, lumabas na ng Davao, hindi natin alam. Hindi man lang natin nakita ang mukha. Kabilang na ang paglalagay ng CCTV sa mga kakailanganin upang ma-renew ang business permit. Existing CCTV cameras. If they already have an existing CCTV system, they have a depreciation period of 1 year for their already installed CCTV system. Yung wala pang CCTV system, 30 days from renewal, kailangan na sila mag-install. With another 30 days extension period, Nakatakda ring dagdagan ng CCTV ang iba pang pampublikong lugar sa Davao City. Claudette Loreto para sa Bayan. 3 sa bawat 5 Pinoy ang may planong bumiyahe sa susunod na 12 buwan. Batay ito sa survey ng Philippine Statistics Authority. Saang mga lugar kaya ang gusto nilang puntahan? Alamin sa ulat ni Rod Lagusad. Tuloy-tuloy ang ginagawa ng Department of Tourism para mas mapaunlad pa ang sektor ng turismo na lubang naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Kaugnay nito sa inilabas na Household Survey on Domestic Visitors para sa taong 2022 ng Philippine Statistics Authority, 3 sa 5 Pilipino ang may balak na bumiyahe sa susunod na 12 buwan, base sa reference period ng survey na mula November 2022 hanggang October 2023. At pasok sa top 5 na pinakagustong puntahan na yung Aklan na may 12.4%. Sumunod dito ang Benguet, Palawan, Cebu at NCR. Kaugnay nito makikita na bago pa lang ang taong ito ay unti-unti nang bumabangon ng industriya ng turismo noong 2022. Pagdating sa domestic travel, particular sa mga pangunahing layunin ay magbakasyon, higit 21 million pesos ang naitalang expenditure o gastos sa independent travel arrangement kumpara sa higit 3 million pesos na naka-package tour. Mula dito, lumabas na Metro Manila ang pinakadinayo mula January hanggang September 2022 na nakapagtala ng 10.4%. Sinundan ito ng mga lalawigan ng Pangasinan, Cebu, Benguet at Laguna. The execution of research, surveys, and data gathering for tourism statistics is a strategic approach that aids both the DOT and the users in fostering continuous industry development. Allow us to conclude by assuring our stakeholders of DOT's committed support to a more resilient, inclusive, and sustainable development. Samantala, kasama sa binibida ng kagawaran ngayon ay ang cruise tourism sa bansa. Kaugnay naman ang reklamo ng isang pasahero na kanyang ibinahagi sa social media sa naging pagdating at pagbaba ng mga pasahero mula sa Norwegian Jewel International Cruise sa Pier 15 sa South Harbor sa Maynila noong November 30. Anya, nahirapan sila dahil sa naging hindi komportableng sitwasyon nila pagkababa. Mainit, siksikan at mahabang pila na kanilang naranasan pagkadating. Sa inilabas na pahayag ng kagawaran kaugnay ng insidente, hindi kasama ang DOT sa isinagawang arrival coordination meetings ng Philippine Ports Authority para sa Norwegian Jewel. Pero nakapagsagawa ng welcome reception ng DOT sa pamamagitan ng kanilang NCR Regional Office para sa mga pasahero ng cruise ng araw na iyon. Ayon sa DOT, ang naturang concern pagdating sa pagproseso ng pagdating ay labas na sa jurisdiction ng kagawaran. Pero binigyan din ng DOT na mahalaga na maisaayos ang lahat ng gateway sa bansa lalo't dito nagmumula ang first and last impression ng isang turista. Nakipag-ugnayan naman na ang DOT sa DOTR at PPA kaugnay ng insidente para masigurong hindi na ito mauulit. Rod Lagusad para sa Bayan. Sa chess, nabigo si International Master Daniel Quizon na makuha ang kanyang ikatlong Grandmaster norm matapos na matalo sa 7th round ng 2023 Kamatsas Invitational GM Tournament sa Marikina City. Pinayuko ni Grandmaster John Raul Gomez ang 19-year-old wood pusher na si Quizon kaya hindi na niya nakuha ang kinakailangan 6.5 points. Noong 2018, naibulsa ni Quizon ang kanyang unang GM norm matapos niyang pagharian ang Eastern Asia Juniors and Girls Chess Championship sa South Korea. Nagmula naman ang kanyang ikalawang GM norm sa parehong torneo na ginanap naman sa Malaysia noong Biyernes. Sasabak pa sa 3 rounds si Quizon para subukang magkampiyon sa Invitational GM Tournament.
Inanunsyo ng auction house ng Sotheby's na naibenta na ang 6 na jersey na isinuot ni Argentine football star Lionel Messi sa 2022 FIFA World Cup Finals. Kung magkano, alamin sa ulat ni Bernadette Tinoy ng PTV Sports. Matapos ilagay sa auction noong Nobyembre ang 6 na jersey shirts na isinuot ni football star Lionel Messi sa 2022 World Cup Finals, inanunsyo ng auction house Sotheby's na nabili na ang shirt sa halagang $7.8 million kahapon sa New York City. Ayon kay Bram Wachter, head of Modern Collectibles, ang auction ay may tuturing na makasaysayan dahil sumasalamin ito sa naging kontribusyon ni Messi sa larangan ng football. Dagdag pa ni Wachter, ang halaga ng naturang jersey shirts ang pinakamahal na sports memorabilia na naibenta ngayong taon. Nauna nang sinabi ni Messi sa social media accounts nito na ang bahagi na makukuha nila ay mapupunta sa isang children's hospital sa Barcelona City. Nananatili namang hawak ni basketball legend Michael Jordan ang world record for sports memorabilia na ilagay nito sa auction, ang kanyang 1998 NBA Finals jersey at nabili sa halagang $10.1 million noong 2022. Bernadette Tinoy para sa Bayan. Good news naman sa mga tumataya ng loto, maaari na kasi itong gawin online. Samantala, simula December 16, tataasan na rin ng PCSO ang kanilang jackpot prize na posibleng umabot ng hanggang bilyong piso. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Inanunsyo ngayong araw ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang pagpapatupad ng online platform sa pagtataya para sa Lotto Draw. Sa isinagawang press conference kaninang umaga, sinabi ni PCSO General Manager Mel Robles, tatawagin ang kanilang highly anticipated web-based application betting platform na iLotto. The thrust of the government of President Bongbong Marcos is to digitize government, and we are responding to this call of digitizing. If you would remember, during the last pandemic, the sales of PCSO went down dramatically, precisely because there was no option but to go to the stores, no? So this is one of the reasons why we would like to launch this. Sa ngayon sa website ng PCSO, maa-access ng mga lotto better ang iLotto. Pero sa susunod na taon, pwede nang ma-download ang application sa mga smartphone at tablet. At sa ngayon, tanging sa GCash pa lang pwede magbayad dito, pero nakikipag-usap na rin ang PCSO sa iba pang third-party payment methods tulad ng bangko at iba pang e-wallets. The Google Play Store and iOS, there's just some requirements from them that we are completing as of now. But our QR code is available at our corporate website. Tiniyak naman ng PCSO na secure ang kanilang iLotto platform. Lahat ng mga lotto products na ino-offer sa mga physical lotto outlet ay makikita din sa kanilang iLotto. So our iLotto system has a comprehensive security program in place. No? This is to protect the player data from unauthorized access, use, or even disclosure. No? We have measures such as data encryption, access control, security audits, audit logs, network security, and data loss prevention. Layo nito na magkaroon ng safe, modern at accessible na gaming experience ng mga mananayang Pinoy ng Lotto. Ayon yan kay PCSO General Manager Robles, mananatili pa rin ang mga tradisyonal na Lotto outlet na makikita sa mga mall at sa mga komunidad. Samantala, umabot na sa mahigit 1 billion pesos ang combined jackpot prize ng Grand Lotto o 655 at Ultra Lotto o 658 games. Side by side with this iLotto launching, ang program namin, kung tawagin namin, Handog Pakabog. The games 658 and 655 tomorrow, starting tomorrow, will have 500 million each. Tiniyak naman niya na ang lahat na kikitain ng PCSO ay mapupunta sa kanilang kawanggawa dahil ayon niya sa kanilang slogan, PCSO ay hindi umuurong sa pagtulong. Noel Talakay para sa Bayan.
Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang training center sa Quezon City. Bukod kasi sa illegal na pag-recruit, naniningil pa nila ito ng placement fee kahit walang kasiguraduhang makakapangibang bansa ang isang aplikante. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Christmas party na sana, naunsyami pa. Ito ang naging sitwasyon sa isang training center sa Quezon City ngayong araw. Bago pa man kasi magsimula ang kasiyahan, ginulat na sila ng Department of Migrant Workers at ipinasara ang kanilang establishmento. Ang ilang training nga sa center na makikiparty pa sana, inaming nabulaga sila ng DMW at nagtataka din bakit sila ipapasara. Wala po kayong masasabi kung bakit bigla na lang nasara? Nagulat na lang po. Nagulat po kami kasi maganda po yung Pero sabi ng DMW, matagal na kasing minamanmana ng training center. Ang modus kasi nito, rehistrado sila sa TESDA na mag-train ng mga nais maging domestic at factory workers. Pero sinisingitan nila ng pagre-recruit at pagpoproseso ng mga papeles na iligal dahil wala naman silang permit na gumawa nito. Naniningil pa umano ang center ng 80,000 pesos na placement fee at hindi pa sigurado kung makakaalis sa bansa o kung may sapat na dokumento. Yan ay illegal recruitment na kung wala ka sa talaan ng DMW, which is the case here. So yan ang storya dito. Pagka may plano ka mag-offer ng trabaho sa abroad, mangako ng trabaho sa abroad, ay dapat lisensyado ka ng Department of Migrant Workers. Isa rin naman sa nakakabahala, nakapaskil pa ang pangalan ng mga umano'y na-recruit nila at napadala sa ibang bansa pero sa iligal na proseso. Sa pagbusisi din mismo ng DMW, nakita na dito mismo natutulog ang mga trainee. Sa ngayon, 2 pa lang ang lumulutang na naging biktima ng center. Pero panawagan ng DMW, lumapit sa kanila ang nais magreklamo dahil bukod sa pagsasara, patong-patong na kaso din ang haharapin ng may-ari at empleyado ng center. Posible pa itong makulong ng 6 na taon hanggang habang buhay. Baka, yun nga, baka may mga naging biktima kasi na hindi nila alam, naghihintay pa o umaasa pa, just to reach out para po matulungan namin kayo, maisampa po natin yung kaso. Ito na ang pang-6 na illegal recruitment agency na napasara ng DMW ngayong taon. Nangako naman ng departamento na sa mga trainee na naging biktima ng center, tutulungan nila ang mga ito. May action fund tayo na ibinigay ng batas ng DMW at ng ating Kongreso, ang ating Pangulo, para gugulin ito sa mga nabibiktima ng illegal recruitment, para sa mga biktima ng illegal recruitment. Tapos, financial assistance, livelihood, and potential referral to employment. Luisa Erispe, para sa Bayan. Ininspeksyon ng Labor Department ng isang Chinese-style food chain sa Davao City na kamakailan, nag-viral dahil sa sapilitan umanong paglalako ng crew nito. Yan ang ulat ni Jay Lagang ng PTV Davao. Nag-viral sa social media noong Nobyembre ang video kung saan makikita ang service crew na si Shelamy Ungkay na naglalakad sa isang residential area sa Davao City upang mabenta ang produkto galing sa pinagtatrabahuan niyang fast food chain sa mall sa Ecoland. Paraan umano ito ni Sheila upang makatulong sa pagpapataas ng sales ng kanyang pinagtatrabahuang kumpanya. Ngayong Disyembre, kinumpirma ni Sheila na nag-resign na siya sa trabaho. Ngunit nilinaw niya na hindi siya tinanggal ng kanyang employer. Sa side na ako is, dili pa ko gusto na mo-resign, sir. So, ang family na ako ang nag-decide na kay nakita man nila about sa viral videos na nga di akong trabaho. Ayon kay Sheila, hindi kasama sa kanyang trabaho sa araw na nakunan siya ng video ang outside of store na pagkuha ng orders na trabaho naman talaga umano ng kanyang kasama na nag-day off. Katong mag door-to-door ko, sir, is human ako ato nga trabaho. So, kapila time is, kauban na ako ato, di off manggod niya ato nga time. Tapos, ako ang nipuli. Kumbaga, ako lang na timingan, kumbaga, sa vlogger. Mas pinili din muna niyang magpahinga sa ngayon bago maghanap ng bagong trabaho. Kinumpirma naman ng Department of Labor and Employment Region 11 na tapos na ang isinagawa nilang inspeksyon sa Chinese-style fast food chain kung saan nagtatrabaho si Sheila. At kasalukuyan na lamang nilang kinukonsolidate ang resulta ng isinagawa nilang investigasyon. There are standards that we have to follow. As much as possible, you voluntarily comply. You know itself, you are an employer, you know itself if what you're doing is abusive or not.
Una na ring ipinahinto ng naturang fast food chain ang kanilang outside of store na paraan sa pagkuha ng order matapos ang nangyari. Mula sa PTV Davao, Jay Lagang para sa Bayan. Pangungunahan ng Tokyo Olympians ang pagbubukas ng 2023 Batang Pinoy at Philippine National Games sa Ninoy Aquino Stadium bukas. Kabilang dito sina 2020 Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz Naranjo at bronze medalist Jumir Marchal. Makasama rin ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo at kapatid nitong si Carl Eldrew Yulo. Tennis sensation Alex Ayala, 2023 Asian Para Games gold medalist Gerald Mangliwan at para swimmer na si Angel May Otom. Ayon kay PSC Chairman Richard Bachman, ang kanilang presensya sa opening rites ay magsisilbing inspirasyon para sa bagong henerasyon ng mga atleta na magbibigay karangalan sa bansa. Magsisimula ang 2023 Batang Pinoy Philippine National Games ngayong December 17 hanggang December 22. Sa paintball, wagi ng gintong medalya ang koponan ng Pilipinas sa NXL World Cup Championships na dinaos sa Kissimmee, Florida. Nasuklit ng Team Philippines Paintball ang kampyonato sa 5-man open mounds, habang runner-up finish naman ang narating sa 7-man open mounds at Masters X Ball. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nakuha ng koponan ang world title. At yan ang mainit na ulat sa mundo ng sports. Ako si Bill Velasco para sa Bayan. Ilang K-pop artist at Pinoy celebrities kinilala sa 2023 Asia Artist Awards. At ang K-pop star na si Cha Eun-woo babalik sa Pilipinas. Alamin natin kung bakit sa Ulat Showbiz ni Catlea Antonio. Star-studded ang katatapos lang na 2020 Asia Artist Awards na kauna-unahang ginanap sa Pilipinas. Ang itinuturing na katumbas ng Oscars at Grammy sa Asia na sinimula noong 2016. Nagwagi ng AAA Grand Prize Singer at Song of the Year ang girl group na New Jeans. Grand Prize Album of the Year naman ang nakamit ng 17. Habang nanalo rin ng Grand Prize Performance of the Year ang subunit ng 17 na BSS. At Grand Prize Stage of the Year naman ang inuwi ng Stray Kids. Ilang Filipino musicians at actors din ang kinilala sa nasabing award show. Ang P-pop boy group na SB19 nakapag-uwi ng 2 awards, ang Best Artist Award at Hot Trend Award. Kabilang din sa mga nag-uwi ng awards ang South Korean-based Filipino boy band na Horizon. Ang komedyante at aktres na si Mele Cantiveros nagpasaya sa audience at artista sa kanyang nakakatawang antics. Ang on-screen partner at former couple naman na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla na magkahiwalay na tinanggap ng Fabulous Award. Gayun din ang local indie folk band na Ben & Ben na nakapag-uwi ng Best Choice Award. Samantala matapos ang ilang araw na spekulasyon sa kanyang relasyon sa music producer na si Benny Blanco, kinumpirma na ni Selena Gomez ang kanyang new relationship status sa Instagram post. Kabilang sa mga litrato na kanyang in-upload, ang candid shot kasama ang kanyang best friend na si Taylor Swift. Isang group photo naman habang nakayakap sa kanya si Benny at ang sweet kiss picture nilang dalawa. At babalik naman sa Pilipinas ang K-pop star at actor na si Chan Yun-woo sa susunod na taon. Ito ay dahil sa kanyang Just One 10-Minute Mystery Elevator Tour kung saan magsisimula ito sa Seoul, South Korea sa February 17. Nakatakdang ganapin ang Manila stop sa March 16. Catlea Antonio para sa Bayan. Kabi-kabila na ngayon yung mga Christmas party at syempre hindi magpapahuli dyan ng PTV. At kung titignan nyo, nag-newscast kami ngayon pero tuloy na tuloy ang tugs-tugs o yung party sa PTV grounds. Nanalo ka na raw sa raffle. Wala pa, sana. Magdi lang ang hell ka. Ayun, ang team nga natin ngayon ay Red at Gold kasi yung Gold. Ayan, Next year kasi 50 years na yung PTV. So yan rin isa sa mga inaabangan natin. Baka nakakarami na ng kain itong mukhang naiisahan na tayo. At syempre, ia-anunsyo din ng ating General Manager ng PTV na si Ma'am Annaliza Puod yung dagdag na biyaya sa atin. Ay, bonus sana ba tuloy yan. Sana nga. Ano bang wish nyo ngayong Pasko? Ikaw, Dayan. Ako manalo lang sa raffle. Pwede na. Ikaw, Maan. Yung grand prize. Pero kaninong panalangin yung didinggin sa atin, Dayan? Raffle ka din ba na manalo? Well, hindi naman kidding aside, syempre, yung buong pamilya, masaya at ligtas at healthy. Healthy tayo. At sana'y magtapos ang taon, no, na
walang anumang sakuna o kalamidad na Wala mangyari ng sa COVID ating ulit, no? bansa. Pero ingat-ingat din po kayo ha sa mga party. Dahil yun nga, posibleng tumaas o magkasakit ng flu-like illness. Correct. Diba? Hindi natin alam kung COVID-19 po yan. At sa pagkain, ako, yung mga lechon-lechon. Ingat Iwas din muna po. sa high blood. Hinay-hinay lang. Happy holidays po sa lahat. At yan po, may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Maan Makapagal para sa Bayan. Patuloy na maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino sa ngalan po ni Aljo Bindijo. Ako si Daniel Manalastas para sa Bayan. At Bayan, 10 days na lang, Pasko na. Hanggang sa Lunes, ako si Dayan Querer, kasama ang buong bayan para sa Bagong Pilipinas!